Oh, ito pang isang kabulastugan. Oh, panoorin natin mga bossing, yung putang ina listahan ng mga kontraktor. Gunggong talaga 'to. Alam niyo ba kung magkano ang budget ng pangulo para sa Intel funds? Siya sa lahat lang naman ng opisina sa buong Pilipinas ng gobyerno, ahensya, si Bongbong Marcos yung may pinakamalaking confidential funds. Puta, pero pag tinanong mo sa GSIS, sasabihin niya, ha? Di ko kasi alam eh. Puta, kabobo mo naman. Presidente ka ng Pilipinas, nasa iyo pulis, nasa iyo Interpol, nasa iyo pulis, nasa iyo sundalo. Mga private investigators, kaya mong itap yang mga yan. Takin mo, hindi mo naiintindihan yung problema ng GSIS na sinisingil nila ng buwan ng kontribusyon yung mga kawani ng gobyerno only to find out, puta, ininvest nila sa Pogo, ay sa sa tawag dyan, yung online. Di ba? Walang hiya. Tapos, naglabas ng listahan si Bongbong. Sinabi na rin naman yung mga pangalan ng kumpanya. O, malay ba natin kung yung mga tao na yan, sila pa din yung nakaupo sa board. Baka in-house na yan ng mga kalaban nila. Ganyan sa negosyo eh. Walang kaibigan talaga sa negosyo. Mas matindi ang problema ng negosyo kaysa sa pagiging presidente. Oo, di ba? Pero kita mo. Oh, with all the Intel funds, nasaan na dinadala ni Bongbong yung Intel funds na yan? Hindi niya ba kayang ipaliwanag sa atin, sabihin, ipinpoint sino? Yung mga tinutukoy nila dito, kaya nag-aaway-aaway mga congressman eh. Oh, kasi ang hilig nyo magbitaw ng salita na hindi naman nyo talaga naiintindihan. Sige nga, ano sasabihin nito ni Lokring? Maglalabas pa raw ng mga pangalan si Pangulong Bongbong Marcos ng mga contractor na sangkot umano sa maanumalyang mga flood control project. Sa programang StoryCon ng One News, sinabi ni Palace Press Office. Alam mo, Claire, dapat kausapin mo yan si Bongbong. Sabihin mo sa kanya, naglabas ka na rin lang naman ng mga pangalan ng kumpanya. Ilagay mo na rin sino yung mga may-ari niyan. Kasi kabobo talaga nito ni Claire, sasabihin niya na ayaw natin magsimula ito ng wind chance. Gago ka ba? Naglabas na si Bongbong ng listahan ng mga Naglabas na si Bongbong ng listahan ng mga sangkot eh. Na pinaghihinalaan niya na sangkot eh. O tapos ngayon sasabihin mo na ayaw niyo mag-witch hunt, ayaw niyo ng barabara. Hindi pa ba barabara yan? Secretary Claire Castro na patuloy ang pag-usisa ng Regional Project Monitoring Committees o RPMC. Tumutulong din dito ang Department of Economy, Planning and Development. Hindi kaya't din ni PBBM ang publiko na mag-report ng mga palpak na flood control project. Magre-report ka ng palpak kay Bongbong. Para kang humingi ng pamasahe sa walang pera. Para kang nag-utos na para kang nag-utos na bumili ng bigas sa kabilang ibayo yung bulag. Para kang nag-utos na umakyat sa ng puno yung walang kamay. Alam mo, tang-ina niyan. Magsusumbong ka ng katiwalaan kay Bongbong. Si Bongbong ngayon ng numero 1 tiwali. Meron ngang liability estate tax na bilyon-bilyon yung halaga. Hindi nga niya na mabayar-bayaran hanggang ngayon eh. Sobrang kawatan ng mga yan eh. Mahihiya na si Lupin III sa kanila eh. Isusumbong mo sa magnanakaw yung magnanakaw. Ang inan yan. Anong gagawin pag sinumbong mo yung magnanakaw sa magnanakaw, nag-apir-apir yan. Baka nagiinuman pa yan. Nakikinig ba talaga si Bongbong sa taong bayan? Oo. Yung panawagan nga ng taong bayan, magpa-drug test siya, hindi niya magawa. Di ba? Yung panawagan nga ng taong bayan na magpa-drug test ang buong pamilya nila, pati yung mga gabinete nila, hindi nga nila magawa. You expect na pag nagsumbong kayo dyan, oo, sa sobrang kupad ng utak niya, sa tingin mo, may magagawa siya dyan? At saka po yan, bakit ka kaasa sa tao patungkol sa mga proyekto mo para magbantay
Meron ba premyo yan pag tumawag ka at nakapag-report ka ng isang legitimate na corruption scheme? Oo, makakakuha ka ng 1 million. Kung may ganon, pucha, maniwala ka, kanya-kanya ng gawaan ng trabaho yan. Gawaan ng chismis pala yan. Yan. Kung meron na siyang flood control violators, ilabas niya na kung sino yung kanyang mga alipores. Ilabas niya na kung sino yung mga yung mga sangkot, sino may-ari. Ilabas mo na kagad kung talagang sincere ka. Ay na naglabas ka na ng kumpanya, hindi mo pa nailabas yung pangalan, tapos sasabihin mo na, abay, kayo na lang ang kayo na lang ang magkumpleto. Hindi mo pwede yun, kayo nag-iimbestiga eh. Kayo nagbibintang eh. Tsaka sa totoo lang, di naman kasi talaga trabaho ni Bongbong Marcos yan eh. Hinding trabaho ni Bongbong Marcos yung mag-imbestiga. Meron na nga tayong kasi meron presidential anti-corruption something, yung kay Greco Belka, dinimolish mo, dinisolve mo, hayop ka. Tapos ngayon gusto mo ikaw mag-imbestiga. Hindi ka nga daw nakatapos ng eskwela tapos mag-imbestiga ka. Kung may nagsumbong sa'yo, anong mangyayari sa susumbong nila? Sa panahon mo nga wala kang nahuling drug lord. Sa panahon mo, wala kang nahuling smuggler. Paano mo mahuhuli yung mga korap kung kilala mo rin naman yung mga yan? Kaya nga hindi mo mapangalanan eh. Sa pamamagitan ng sumbong sa Pangulo website. Sabi pa ni Castro, hindi lang daw mga anomalya sa flood control projects ang iimbestigahan. Pero ito muna ang focus nila sa ngayon. Nag-draft na sila ng mga review, kung paano reviewin. At mag-start sila ng site inspection. Hindi na basta ito nagagawa overnight. Sa site inspection, sino? Si Bongbong. Putang ina niya. Paano niya magagawa yung mga trabaho niya? So mag-excursion din siya? Kailangan yung mga ganyan, dinidelegate yan, huy. Baka naman pati yung mga clean-up drive, putang ina, pangunahan pa niyan, ha? May mas malaking problema Pilipinas. Alam mo, malaking problema flood control. Gusto natin ma-resolve yan. Mag-delegate ka ng mga tao. May mga ahensya ka ng gobyerno. Tanga ka ba? Meron ka mga ahensya ng gobyerno. O hindi ba? May NBI pa-imbestigahan mo sila. Kung ginagampanan ba nila yung trabaho nila o hindi. Nagsasabi nito ni Bongbong. Na-consolidate po ito yung ibibigay sa Pangulo. Initial pa lang po ito, ma'am. As of now, we are concentrating on the flood control projects. But I think, susunod pa rin yung iba. Especially yung mga roads, mga bridges. Roads, bridge. Gago! Utangin na mo, alam mo ba kung gaano katagal gumawa ng tulay? Taon. 2, 3 taon. 2 taon na lang kayo dyan. Wala pa kayo nagagawang roads, bridges. Pinagsasasabi mo, Claire. Takay na ngayon pa lang kayo gagawa ng roads at bridges. Taragis yan. Anong klaseng utak yan, Claire Castro? Dumipensa rin si Castro sa mga nagsasabing wala sa posisyon si Pangulong Marcos na manguna sa pagsugpo ng korupsyon dahil wala talaga sa posisyon si Bongbong na manguna sa pagsugpo ng korupsyon kasi siya yung unang-unang korap. Yung pamilya niya, pakulong niya yung nanay niya. Guilty yung nanay niya sa plunder, sa komisyono sa ombudsman. May sintensya yan. Hindi nga kinukulong yung nanay. Dapat yung nanay niya kinakaladkad eh. Para ikulong eh. Ini-expect mo ba magnanakaw yung nanay tsaka tatay yung anak, Good Samaritan? Gago! Yung ahas, pag nangitlog yan, hindi yan mangingitlog ng pagong. Pag nangitlog yung ahas, putang ina niyan, paglabas ahas yan na maliit. Palaki ng palaki, malaking ahas na yan. Abnormal talaga to si Claire Castro. Pwede bang magkaiba si Bongbong tsaka yung mga magulang niya? Dugo at DNA ng mga magulang niya na nanalaitay sa kanila. Kaya nga sabi ko nga, itong mga Pilipino kasi tatanga eh. Paano ibinoto nyo pa itong tao na to? Wala naman to silbi sa buhay. Anak pa na magnanakaw. Anak ng diktador. Ini-expect mo? Ini-expect mo na anak ng dalawang magnanakaw magbubunga ng pare? Malabo yun. Yung mangga di mga nganak na santol yan. Pag dalawang satanas nagsama, katulad ni Imelda Marcos tsaka ni Marcos Sr.,
Dalawang demonyo nagsama. Ano maglalabas yan ng anghel? Pag naglabas yan, mas masahol pa. Mantakin mo yung kasalanan, yung kademonyohan nung isa at nung isa pinagsama mo. Ayan ang kalalabasan, si Bongbong. Walang pakundangan. Sa history ng kanyang pamilya, gate ni Castro, iba naman daw si PBBM sa mga magulang niya. Kaya sana raw ay Paanong iba siya sa magulang niya? Sa magulang niya siya galing. Hindi ba? Kanino pa magmamana? Siyempre, namumulat ka, bata ka pa lang, paggising mo, namumulat ka na sa karangyaan. O nakikita mo na kung paano magnakaw yung pamilya mo. O do you expect na itong taong to will fall far from the tree? yan siya ng pagkakataong trabahuhin ito. We can say that President Marcos Jr. is different from his mother, from his father. He is trying to give this legacy. Ang legacy na naman. Okay na nyo. Bagong legacy na naman yan. Akala ko ba ang legacy project ni BBM yung confidential funds? Confidential funds yung ano niya, di ba? Asan yung confidential funds na? Hindi pala confidential. Maharlika Investment Fund. Di ba yan yung legacy niya, sabi nyo? Tangin na Claire, may bago na naman legacy. Kada palit ng speaker, ng spokesperson, may bagong legacy. Anong legacy na naman yan? Wala ka kayong nagagawa. Wala kahit isang bago ospital, puro kayo groundbreaking. Yung matatapos na na mga LRT ano pa yan? Panahon pa ni Duterte yan, tsaka ni Pinoy. Utangin na wala kang legacy project. Alam mo kung anong legacy iiwan mo? Mas malala ka kaysa sa mga magulang mo. Oo, mas makapalang mukha mo at mas satanas ka sa kanila. Yun ang yun ang katotohanan dyan. Corruption. He's working on this. Nakita na natin ang initial work niya. So, pabayaan natin siya magtrabaho. Inang yan. Ang daming problema ng Pilipinas po dyan yan. Nakapokus siya sa paggagawa ng presentation. Hindi nga makapagsaulo ng entire speech yan. Papagawin nyo pa ng desisyon. Ayop talaga naman tong mga to. Isumbong kay Bongbong. Ayun nga, yung isumbong kay Bongbong na isumbong kay Bongbong na website. Oo.